Daig pa ng pinagsakluban ng langit at lupa si Ava, habang kasabay na naglalakad ang kanyang lolo na si Augusto. Excited ka na ba? Isang peking ngiti ang ibinigay niya rito bago inayos ang pagkakasuot ng bag. Kahapon lamang ay ipinakasal siya nito sa apo ng kaibigan nitong matanda na si Lolo Timoteo. Ang pinakamasungit at seryosong propesor ng university nila na si Wyatt Asuncion. Ava! Magiliw siyang niyakap ng matandang si Timoteo. Dala mo na ba ang lahat ng gamit mo? Oho, Lolo. Tuwang-tuwa na nagkamayan sina Timoteo at Augusto. Sila ang bukod tanging masaya sa nangyaring kasalan. Walang ganang tumingala si Ava sa itaas ng kanilang magiging bahay. Kahapon ay parang may kasakasama at kaharap siyang estatwa. Parang robot si Wyatt. Inuutusan lang para kumilos. Wyatt! Tawag ni Timoteo sa apo. Nakailang tawag sa pangalan ng matanda bago niya narinig ang ilang yabag sa hagdan. Nang lingain ni Ava ay naroon na si Wyatt, nagmamano sa kanyang lolo Timoteo at lolo Augusto. Nariyan ang asawa mo, wika ni Timoteo. Isang blankong reaksyon ang itinapon nito sa kanya. Napaikot ang mga mata ni Ava. Ang mabuti pa'y kumain na tayo. Nagluto si Wyatt kanina. Naiwan siyang mag-isa sa sofa. Kung hindi niya lang mahal ang lolo Augusto niya at kung hindi lang siya ang natitira nitong apo na hindi pa kasal, hindi niya papakasalan si Wyatt. Nag-aaral pa siya at napakarami pa niyang pangarap sa oras na makatapos. Pero heto siya, may suot na singsing at makikisama na sa ngayon ay kanyang asawa. Ava! Narinig niyang tawag ni Augusto. Heto na, Lolo. Tamad na tamad niyang sagot. Akmasa niyang uupo si Ava sa katabing silya ng kanyang lolo nang umupo roon si Timoteo. Doon na kayo magtabi ni Wyatt. Itinuro siya nito sa blankong silya ng matanda. Napangiwi siya habang kasual na patuloy naman sa paglalagay ng pagkain si Wyatt. Sige na, apo. Itinulak ni Augusto si Ava sa silya. Natabig pa niya ang braso ng asawa dahilan para matigilan ito at tumingin sa kanya. Sorry. Nakita niya kung paano pigil na mainis si Wyatt at pinulot ang ilang butil ng kanin sa mga hita. Huwag na nga kayong magkahiyaan. Sige na, kumain na tayo. Masayang sambit ni Timoteo. Napilitan siyang umupo sa tabi nito. Tahimik silang kumakain mag-asawa. Lalo na si Wyatt. Ni pagmuya ay hindi niya naririnig mula rito. Habang ang matatandang kaharap niya ay hindi na uubusan ng pagkwekwentuhan. Wyatt, apo, subuan mo naman ang asawa mo. Utos ni Timoteo. Nagkatinginan sila ni Wyatt. Una itong nagbawi at ipinagpatuloy ang pagkain. Lolo, matanda na po siya. Kaya na niyang mag-isang kumain. Sagot nito. Oo nga ho, Lolo. Pagsang-ayon naman ni Ava. Ano ba kayo? Siyempre mag-asawa na kayo. Dapat sweet kayo sa isa't isa. Ganito oh. Tumindig si Augusto at nagtungo sa asawa ng apo. Napatingin si Wyatt nang hawakan ng matanda ang kaliwang kamay niya at dinala paharap kay Ava. Lolo! Saway ni Ava nang iginigiya ang kamay ng asawa patungo sa kaniyang bibig. Wala siyang nagawa kundi ibuka yon, lalo na't nakikita niyang napipiko na si Wyatt. Ganyan, hindi ba? Ang sweet ninyo. Tuwang-tuwang sambit ni Timoteo habang ngiting-ngiti sa kanila. Hindi makangiti si Ava habang inunguya ang pagkain sa loob ng bibig. Lihim niyang sinulyapan si Wyatt. Uminom na ito ng tubig at mukhang wala ng balak na magpatuloy pa sa pagkain. Paano ba yan, Wyatt? Ikaw nang bahala. Napahinga ng malalim si Wyatt. Kasalukuyan nilang inihahatid ang dalawang matanda palabas ng gate. Gusto ko na ng apo sa tuhod, kaya galingan at bilisan mo. Pilyong bulong ng kanyang lolo Timoteo. Hindi na lang siya tumugon. Ayaw na niyang mag-aksaya ng laway
at oras para sa kanyang lolo. Matanda na ito kaya pinagbigyan niya sa kasal-kasal na ito sa apo ng kaibigan na si Lolo Augusto. Dahil pakiramdam niya kahit tumanggi siya ay wala ring mangyayari. Pinagkasundo na sila noon pa man na hindi pa sila lumalabas sa mundong ito. Parehong sundalo ang matatanda. May matatag na pagkakaibigan simula pa noon kaya hanggang ngayon ay gusto pang pagtibayin ng samahan sa pamamagitan ng pagpapakasal sa mga apo. Siya lang ang kaisa-isang anak ng kaniyang daddy, kaya sino pa ba ang ipagkakasundo nito? Nagpaalam na rin si Ava sa kanyang lolo Augusto. Sabay na sumakay ang dalawa sa kotse habang silang mag-asawa ay nakatayo at tinatanaw lamang ang mga ito. Nang mawala sa paningin nila, ay agad silang kumilos papasok. Ang kaso, nagkagit-gitan sila sa gate. Aray, ano ba? Saad ni Ava habang pilit na pumapasok. Umatras ka. Ako ang nauna. Sagot ni Wyatt na walang pakialam kung nagkikiskisan ang kanilang mga braso. Ladies first, Professor. Hindi mo ba alam yun? Bakla ka ba? Inis niyang katwiran. Bahala ka nga. Nang umalis ang asawa ay nawala ng panimbang si Ava. Dire-diretso siyang bumagsak at nauna pang muka sa semento. Aray! Mangiyak-ngiyak na daing niya. Napatingala siya ng kaswal na daanan siya ni Wyatt. Nauna na itong pumasok sa loob na tila walang nangyari. Napapikit siya sa inis. Ngayon ang unang gabing kasama niya ang asawa kuno sa iisang bahay. Sana lang ay makayanan niya. Ayaw niyang sumuway at sumama ang loob ng kanyang lolo. Pero kaya ba niyang makasama ang katulad ni Wyatt? Huminto at hinawakan ni Wyatt ang pahina ng librong binabasa ng magbukas ang pinto. Pumasok doon ang nakasimangot na apo ni Augusto. Anong ginagawa mo rito? Seryosong tanong niya. Matutulog. Ano? Oh, bakit? Nakakunot noong tanong nito sa kanya. Tuwid na naglakad si Ava patungo sa kama. Nang magsalita na naman si Wyatt. Hindi ka matutulog dito. At bakit? Parehong nakapangalan sa atin ang bahay na to. Ganon na rin ang kwarto at kama na to. Kaya anong sinasatsat mo? Inaantok na hinawi nito ang kumot habang siya naman ay pigilang inis na pinapanood ito. May kwarto pang isa, di ba? Aniya habang pinagmamasdan si Ava na nakatagilid at nakahiga na. Ay di dun ka. Hindi ko alam kung anong tingin nila lolo sa matres ko. Akala ba nila isang gabi lang magkakaroon agad to ng laman? Anong ibig mong sabihin? Yung kwarto sa kabila, isang nursery room. Masyadong advance mag-isip ang mga lolo natin. Sila kayang pagbuntisin ko. Humihikab na tugon ni Ava at nagkumot. Napahawak si Wyatt sa batok. Tumaas yata ang presyon niya dahil sa mga pinaggagawa ng kanilang mga lolo. Napilitan siyang bumaba ng kama. Iniwan niya roon ang asawa habang dala ang libro. Saglit pa nga siyang dumaan sa katabing kwarto. Umaasang nagsisinungaling si Ava, ang kaso ay totoo ang sinabi nito. Isa nga yung nursery room at kulay blue pa ang mga gamit na naroon. Ang gusto pa yata ng mga ito ay lalaki ang magiging apo sa kanilang dalawa. Good morning. Dire-diretsyong nagtungo si Ava sa kusina. Basang-basa pa at gulo-gulo ang kanyang buhok. Anong almusal? Tanong niya matapos batiin si Wyatt na tahimik na kumakain sa mesa. Nakita niya ang laman ng plato nito. May ilang hiwang prutas, slice ng tinapay at salad. Ang sarap naman. Nasaan yung akin? Professor Asuncion. Untag niya nang hindi sumagot ang asawa. Blanco ang emosyon nang tingalain siya nito. Ngumiti si Ava rito. Magluto ka ng sayo. Hindi mo ko kasambahay. Malamig na sagot ni Wyatt. Napataas ang sulok ng labi niya at umirap. Lalo na nang ipagpatuloy nito ang pagkain. Ang damot naman ito. Pabagsak niyang ibinaba ang sakbit na bag at suklay na hawak sa mesa. Busit siyang tumalikod at nagpunta sa gas stove. Magpiprito na lamang siya ng itlog para mabilis. Maaga pa naman para pumasok. Hinaan mo yan. Narinig ni Ava ang utos ni Wyatt nang magpatugtog siya mula sa cellphone.
Nakakunot noong nilingan niya ang asawa na nakatayo at nililigpit ang mga pinagkainan. Binangga pa siya nito nang magpunta sa lababo na katabi ng lutuan para hugasan ang mga hawak. Pwede ba? Patayin mo yung music mo, ang sakit sa tenga. Seryosong reklamo nito habang nakatapat sa gripo ang plato. Hay, ba't ba ang selan mo? Simpleng music lang ginagawa mong big deal. Miss Franco. Humarap ito sa kanya na sinalubong naman niya habang may hawak na sandok. Hindi lang ikaw ang nakatira sa bahay na to. Isa pa, sinisira mong tahimik na umaga ko. Napangiti sa inis si Ava. Ang boring kasi ng umaga mo, Professor Asuncion. Parang laging may lamay. Kung ayaw mong makarinig ng kahit ano, pasakan mo ng bulak yung butas ng tenga mo at saka ilong na rin kung gusto mo nang manahimik habang buhay. Nginitian pa ni Ava ang asawa bago ito tinalikuran at inasikaso ang niluluto. Bumilog ang butas ng ilong ni Wyatt. Sinasabayan pa ng asawa ang kanta, lalo na sa parte ng high notes. Parang binabarena ang eardrums niya sa matinding boses ni Ava. Ang pangit ng boses mo. Napipikon niyang bulong bago nilayasan ng asawa. Teka! Patakbong humabol si Ava kay Wyatt. Nakasakay na ito sa driver's seat at pinaiinit na ang makina ng kotse. Professor Asuncion! Tawag niya habang pilit na binubuksan ang pinto ng passenger seat. Buksan mo to! Ibinaba ni White ang bintana roon. Hinihingal pa si Ava habang hinihintay na buksan niya ang pinto. Ano to? Para siyang isang kapuspalad na binatuhan ng asawa ng barya. Mag-taxi ka. Sandali! Naputo lang sasabihin ni Ava nang mawala na sa paningin niya ang kotse. Gigil siyang napatingin sa perang nasambot ng kamay niya. Napapikit siya sa inis. Buwisit ka, Professor Asuncion. Iritableng usal niya. Pagod na naglalakbay si Ava ng hallway. Napakunot noo siya ng matanawang kumpulan ng mga babae sa isang pinto ng classroom. Anong meron? Tanong niya sa sarili bago pinagpatuloy ang paghakbang. Dahil hindi rin makadaan, ay sumilip na lang din siya sa mga babaeng halos magkapalit-palit na ng muka. Napaikot ang mga mata niya nang masilayan kung sino ang pinag-aaksayahan ng mga ito ng oras. Mga ate, excuse me. Aniya. Ang guwapo talaga ni Professor Wyatt. Mag-iba na kaya ako ng course para naman maging teacher ko siya. Narinig ni Ava na sambit ng isang estudyanteng kinikilig pa. Napailing na lamang siya. Noon pa man ay sikat na sa university nila si Wyatt. Kahit kaedad lamang nila ay naging isang guro na. Bakit? Sobrang taba ng utak ng asawa niya. Genius! Accelerated na agad-agad. Sa tingin niya noong nasa elementarya pa lamang siya, ay agad itong nakapasa sa high school. Hindi lang yon. Noong nagsabog yata ng magagandang katangian ng langit, ay nasa first row si Wyatt. Dahil nuknukan pa ito ng gwapo, nakadagdag pa ang pagiging seryoso para mas lalong lumakas ang dating nito sa mga babae. You're late, Miss Franco. Bumalik lamang sa wisyo si Ava nang magsalita si Wyatt. Nasa teacher's desk ito at formal na nakatingin sa kanya. Inirapan niya ito at binato ng pansin ng mga kaklase niya na nagtatawanan. Miss Franco, tawag ulit ni Wyatt. Sorry ho, Professor Asuncion. May kasama ho kasi ako sa bahay. Masama ang ugali. Hindi ako sinabay sa sasakyan. Parinig niya habang magkatitigan silang mag-asawa. Napatikhim si Wyatt. Itinoon ang atensyon sa gamit na nasa lamesa. Tumango-tango siya sa naging rason ng estudyante niya. Hindi mo dapat inaasa ang sarili mo sa ibang tao, Miss Franco. Tama! Sang-ayon naman ng mga kaklase ni Ava. Pero, just sit down. You're wasting our time. Wala rin namang sense sa mga paliwanag mo. Awat sa kanya ni Wyatt dahilan para manipis ang labi niya. Padabog siyang nagtungo sa kanyang silya. Masama ang anyo niya nang umupo at tingnan ang asawang nasa harapan. Walang pumapasok sa isip ni Ava habang nagtuturo si Wyatt sa harapan, lalo na't puro number ang nasa board.
Napatitig siya sa mukha ng asawa. Seryosong seryoso. At may dedikasyon ito sa pagtuturo. Enjoy na enjoy din ng mga kaklase niya, lalo na yung mga babae. Habang siya'y labas pumasok lamang ang lecture nito sa magkabilang tenga niya. Marahang yumuyuko si Ava sa lamesa. Nararamdaman niya ang pagbigat ng talukap ng mga mata. Miss Franco! Napatingin sa kanya ang lahat. Hindi na niya naituloy ang pagyuko. Itinuwid niya ang likod at kunyaring nakikinig sa mga sinasabi nito. Are you listening? Yes, Professor. Really? Then stand up and solve this equation. Nakatayo si Wyatt sa whiteboard habang nakatingin sa asawang kanina pa niya napapansin na inaantok sa klase niya. I said, stand up, Miss Franco. Napamasid sa paligid si Ava. Nagbubulungan at pinagtatawanan naman siya ng mga kaklase. Miss Franco. Padabog na tumayo si Ava. Napilitan siyang maglakad at magtungo sa harapan. Lihim niyang sinulyapan si Wyatt na pinapanood siya. Answer this. Utos nito at itinuro ng daliri ang isang math problem sa board. Ano, Miss Franco? Untag ni Wyatt sa asawang ilang minuto nang nakatayo sa harap ng board at hindi alamang isasagot. Sir, I can help Ava. Voluntaryong singit ni Jane, top student at kaibigan ni Wyatt. Please, Miss Reyes, pakitulungan at turuan mo nga si Miss Franco rito. Nagpunta si Jane sa tabi ni Ava. Nagmamagaling itong magsulat sa board. Nagulat siya nang biglang magdilim ang screen ng TV. Hindi na niya naituloy ang pagsubo ng kinakain niyang chichirya. Imbis na nanonood ka ng kung ano-ano riyan, bakit hindi ka mag-aral? Tiningala ni Ava si Wyatt hawak nito ang remote control at marahan pang sinipa ang ilang kalat sa sala kung saan siya nakaupo. Here. Ibinaba nito ang isang libro sa ibabaw ng mesa. Katabi nun ang ilang lata ng soft drinks at ilang balat ng chichirya. Maraming mathematical equation dyan. Sagutin mo. Huminga ng malalim si Ava bago tumindig. Tuwid niyang sinalubong ang mga mata ni Wyatt. Huwag mo nga akong pakialaman. Akma niyang kukunin ng remote pero iniwas nito at kaswal na nakipagtitigan sa kanya. Ginawa mo ng basurahan tong bahay. Ligpitin mo ang mga pinagkainan mo at mag-aral ka. Profesor ka. Pero wala tayo sa university kaya akin na yan. Tumalon-talon si Ava para abutin ang nakataas na kamay ni Wyatt. Nakakapit siya sa damit nito. Ang kaso, ang tangkad-tangkad ng kaniyang asawa. Hatak-hatak niyang damit nito. Iyon ang naabutang eksena ni Augusto. Nag-aaway ba kayo? Natigilan si Ava. Boses yon ng kaniyang lolo. Marahan siyang huminto at may takot na pumihit paharap. Lolo? Kinakabahang wika niya. Pinagsalit-salitan sila ng tingin ni Augusto. Nagtataka ang anyo nito at nag-aalala. Nag-aaway ba kayong mag-asawa? Ho? Hindi ho. Matuli na kinuha ni Ava ang braso ni Wyatt at hinawakan ito. Pagkatapos ay dumikit dito at ngumiti ng abot-abot tenga. Hindi ho, Lolo. Ano, hindi po kami nag-aaway. Naglalambing lang po, hindi ba? Bumaling siya sa asawa. Kahit nakangiti, ay may pagbabanta ang tingin niya rito. Bantang sumang-ayon ito sa sinasabi niya. Totoo ba yon, Wyatt? Uugod-ugod na lumapit ang matanda sa kanila. Oho, Lolo. Makulit ho kasi itong apo ninyo. Napahinga ng maluwag si Ava pero umikot naman ang mga mata dahil sa sinabi nito. Kumala si Wyatt sa pagkakahawak niya at nagtungo kay Augusto. Ano hong ginagawa niyo rito? Tanong nito ng alalay ng matanda patungo sa kusina. Wala lang, binibisita ko lang kayo. Iritang sinundan ng tingin ni Ava ang asawa at ang kanyang lolo. Naiinis niyang kinamot ang gulong buhok bago sinulyapan ang librong nasa lamesa. Pagbukas ng pinto ni Wyatt ay napahinto siya.
Nakita niya ang isang puting linyang nakaguhit sa sahig. Kanina pa niya yun napapansin sa bawat parte ng bahay nila, maging sa kusina at sala. "Professor!" Tawag ni Ava. Nag-aar kong mga kilay na binato niya ito ng tingin. Nakaupo ang asawa sa kama habang may ilang unan din na nakaharang sa gitna. "Ano namang kalokohan to, Miss Franco? Dinumihan mo pati ang sahig ng bahay." "Professor, naglagay lang ako ng linya para hatiin ang bahay sa pagitan nating dalawa." Pagmamayabang pa nito. Pinilig ni White ang ulo bago ipinagpatuloy ang paghakbang. May kinuha siyang isang libro sa cabinet. "Walang dapat lumagpas sa guhit." "Walang kwenta yung sinasabi mo. Bakit hindi mo buksan ang libro at mag-aral ka para hindi ka napapahiya sa klase?" "Bakit ka ba pumayag sa kasalan na to, Professor?" Dumikit ang mga paa ni Wyatt sa sahig. Humigpit din ang pagkakahawak niya sa librong dala. "Inaasahan kong maglalakas loob kang tumanggi kay Lolo Facundo. Nang sa ganon, hindi na sana natuloy ang kasal natin. Hindi na sana tayo parehong pinagtitiisan ng isa't isa." Tumaas ang dibdib niya habang naririnig ang asawa. Si Ava naman ay pinagmasdan ng likod ni Wyatt. May ilang araw na niyang gustong itanong ang bagay na ito. Huling apo na si Wyatt ni Facundo. Kung tatanggi ito na pakasalan siya, wala nang irereto sa kaniyang lolo ang gusto niya. "Alam mo ang sagot sa tanong na yan. Huwag mong isipin na gusto kitang pakasalan." Iyon lamang at lumabas na ng kwarto si Wyatt. May ilang gabi nang nasa sala siya natutulog. Kip-kip niya ang ilang libro, kumot at unan. "Professor, lagpas ka na." Puna ni Ava nang sumobra ng kaunti ang plato nito sa mesang may guhit din. Naiinis na tiningala niya ang asawa na kumakain habang nakatayo. "Nga pala, mamayang gabi sabay na tayong umuwi. Sa bahay raw tayo magdi-dinner." Sambit pa ni Ava. "May meeting kami, hindi ako makakapunta." Tanggi ni Wyatt habang kumakain. "Hindi pwede, Professor. Inaasahan tayo nila Lolo. Alam mo bang tinatanong nila ako tungkol sa'yo?" "Eh di mag-imbento ka. Magaling ka naman sa kalokohan. Isa pa, hindi tayo pwedeng sabay umuwi. Baka makita tayo sa university." Tumayo na si Wyatt at iniwan si Ava. Nagpipigil ng inis ang asawa niya nang iwan niya sa kusina. Isang busina ang ginawa niya bago nilagpasan ng asawang naglalakad sa daan. "Buwisit ka!" Binato ni Ava ang suot na sapatos sa palayong kotse ni Wyatt. Inilayo niya ang cellphone sa tenga matapos sumigaw ang kanyang lolo sa kabilang linya. Pasensya na po talaga, Lolo. May meeting raw ho kasi si Wyatt kaya hindi siya makakapunta." "Hindi ba dapat binibigyan niyo ng halaga ang hapunan? Lalo na't buo tayong pamilya." Patuloy ni Augusto. "Sorry na ho, Lolo. Pero ako, makakasama po ako sa hapunan mamaya." Pinasiglan niya ang boses. Nangungulila na rin kasi siya sa pamilya. May ilang linggo na rin kasing hindi niya nakikita ang mga ito simula noong maikasal siya. "Isama mo si Wyatt." "Lolo?" Ang kaso ay busy tone na lamang ang narinig ni Ava dahilan para isarado ang kaniyang mga mata. Nasa hallway siya ng matanaw ang asawa sa kabilang building. Naglalakad kasabay ng ilang professor. Wala siyang pagpipilian kundi sadyain ito mamaya para kausapin. "Ava!" "Oh, naligaw ka yata ron." Sagot naman niya sa humabol na kaibigan. Sabay silang naglakad sa courtyard ng kanilang university. "Ano ka ba? Pumasok naman ako kahapon. Naabutan nga kita sa room nyo, tulog ka. Nung hapon naman, maaga kang umuwi kaya hindi na kita naabutan." Inakbayan pa ni Ron si Ava. Saktong napalingon si Wyatt doon. Otomatikong nagsalubong ang mga kilay niya sa nakita. "Cafeteria tayo?" "May pupuntahan ako. Ikaw na lang." "Sandali!" Nang iaalis na ni Ava ang pagkakaakbay ni Ron, ay hinawakan nito ang kamay niya. Lumaki ang mga mata niya nang masilayan ng kaibigan ang suot na singsing sa kaniyang kamay. "Kasal ka na?" Nandidilat na tanong nito habang hawak ng mahigpit ang mga daliri niya. "Ha? Ano?" Pilit at natataranta niyang binawi ang kamay dito.
Tinitigan niya ang mga mata ni Ron. Hindi nito pwedeng malaman ang totoo. Iyon ang pinagkasunduan nila ng pamilya nila Wyatt. Kaya nga hindi pa niya ginagamit ang apelyidong Asunsyon para hindi magkaroon ng kahit anong problema. Lalo na rito sa loob ng university. Ang kasal nila ay isang lihim. Sikretong asawa niya si Wyatt. Kinasal ka na ba? Patuloy ng kaibigan. Malakas ang ginawang paghatak ng kamay ni Ava. At sa pagkakataon na ito ay nabitawan na siya ni Ron. Alertong itinago niya ang mga kamay sa likuran. Anong kasal? Siyempre hindi. Nagkakanda, bulol niyang sagot bago iniwasan ang mga mata nito. Pero hindi ba, naglalagay lang ng singsing dyan sa palasingsing ng daliri kapag kasal ka na? Ito naman, hindi naman lahat. May iba riyan, trip lang. Ang dami ko kayang nakikitang may suot na singsing. Kaswal niyang giit. May ilang araw kang nawala. At saka, hindi na rin kita nakikitang umuwi sa bahay niyo. Doon niya nilinga si Ron. Naghihinala na ang anyo nito habang pinagmamasdan siyang mabuti. Hilaw ang tawa ni Ava na hinahampas sa braso ang binatang kalapitbahay. Wala siyang pinagsabihan na kahit sino sa pagkakatali niya sa propesor ng university nila. At kahit na mismo sa kaibigan. Umuupa ako ng apartment ngayon. Gusto ko na kasing maging independent. Gagraduate na ako, kunting buwan na lang. Ngayon niya kailangang paganahin ng utak para may maikatwiran kay Ron. Saang apartment? Ay nako, may klase pa ako. Mamay na lang tayo mag-usap. Mabilis na tumakbo si Ava palayo sa kaibigan at baka maubusan pa siya ng isasagot dito. Ano yun, Professor Asunsyon? Sinundan ni Jane kung saan nakatanawang profesor. Nakita niya si Ava na tumatakbo. Si Ava ba? Usisa niya nang lingain muli si Wyatt. Sino yung lalaking nakatayo na yun? Seryosong tanong naman ni Wyatt habang nakatitig kay Ron. Si Ron? Kaklase namin siya sa isang subject. Kaibigan ni Ava. Bakit? Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ni Wyatt. Kanina pa niya kinukontrol ang sarili. Pababa na siya kanina ng building nang makitang hawak ng estudyanteng yon ang kamay ng asawa. Bakit, Prof? Untag ni Jane. Nagtitiimbagang na pumihit patalikod si Wyatt bago tuluyang naglakad papasok ng room. Nakagat ni Ava ang ibabang bahagi ng labi. Naroon siya sa table ng office ng kaniyang professor matapos siyang ipatawag. Professor Garcia. Miss Franco, I'm sorry to say, bagsak ka sa subject ko. Napapikit siya dahil sa narinig. Hindi niya na sinubukang tingnan ang inilapit nitong papel dahil sigurado siyang lumalagapak na naman ang grado niya. Hindi ka makakagraduate kapag hindi mo napasa ang exam next month. Doon lamang binuksan ni Ava ang mga nalulungkot na mata. Napalunok siya nang masalubong niyang tingin ng kaniyang profesor. Jane, si Professor Asunsyon? Wala na siyang choice kundi tanungin ang kaklaseng nakasalubong sa hallway ng kanilang building. Pauwi na ang lahat at kanina pa siya naghihintay sa labas para kay Wyatt. Ang kaso kahit anino nito, hindi niya nasilayan. Anong kailangan mo sa kanya? Napairap si Ava. Kung makapagtanong ito ay parang siya ang asawa. Kung makabakod kay Wyatt, gano'n na lamang. Sigurado siyang mangingisa ito kapag nalaman na kasal sila ng propesor na kinababaliwan ng buong campus. Maitatanong lang ako, nakita mo ba siya? Pinigil niya ang inis. Nasa office pa niya eh. Mukhang bad trip si professor kanina pa. Hindi na niya pinatapos si Jane. Humakbang na siya patungo sa office ni Wyatt. Professor Asunsyon! Katok niya sa pinto nito. Wala siyang narinig na tugon. Kaya minabuti na niyang buksan at naroon niya ang asawa sa lamesa, nagsusulat ng kung ano. Tumawag si Lolo Augusto. Gusto niya tayong makasama kumain ng dinner. Patamad niyang sambit. Patuloy lamang si Wyatt sa pagsusulat na parang walang narinig. Naiiritang kinuha ni Ava ang papel na sinusulatan ng asawa. Pigil ang inis nito nang tingalain siya. Naririnig mo ba ako, Professor?
Busy ako, hindi mo ba nakikita? Tumayo na rin si Wyatt at kinuha ang papel sa kanya. Nagtitigan silang dalawa habang may mga galit sa mata. At bukod sa iniintindi mo ang dinner na yan, bakit hindi mo asikasuhin ang bagsak mong grades? Napakurap ang mga mata ni Ava. Nakatukod pa ang magkabilang palad ni Wyatt sa mesa habang nakaharap sa kanya. Akala mo hindi ko malalaman? Professor Garcia told me everything. Matigas na bigkas nito. Tinanong mo siguro si Prof. Garcia kaya mo nalaman. Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa akin? Well, Lolo Augusto asked for it. Kung sa akin lang, wala akong pakialam sa'yo. Lalo na't hindi ko naman makita na nagsisikap ka. Kung hindi kalokohan ang inaatupag mo, inaakbayan at hinahawakan ka naman sa kamay ng ibang lalaki. Kunot-no ang isinagot niya rito. Kitang-kita niya ang galit sa mukha ni Wyatt habang titig na titig sa kaniyang mga mata. Professor! Dahil sa narinig na boses at katok sa pinto ay hindi na nakasagot si Ava. Matagal bago niya pinutol ang pakikipagtitigan dito. Binuksan niya ang pinto at lumabas na ng tuluyan sa opisina ng asawa. Hinihingal na naiwan si Wyatt. Kanina pa siya buwisit na buwisit. Gustong-gusto niyang kausapin si Ava. Hindi lang tungkol sa pagbagsak nito. Ganon na rin ang tungkol sa kausap nitong lalaki kanina. Nasaan si Wyatt? Hindi siya sumagot. Tuwid niyang tinungo ang mesa at nag-umpisang kumain. Ava! Tawag ng kanyang Lolo Augusto. Lolo, nasabi ko na po diba ang dahilan? Huwag niyo na pong hanapin yung wala. Seryosong wika ni Ava. Kumain na lang tayo. Dagdag pa niya. Nagsimula na silang kumain. May 3 pa siyang kapatid na lalaki at siyang bunso. May mga asawa na ito at ang mga kuya niya ay lahat nakatira sa bahay nila at inaasikaso ang kanilang munting restaurant. Kumusta yung asawa mong propesor? Tanong ng Kuya Gabriel niya. Ayun, mukhang libro. Walang ganang sagot niya. Kaya nga ipinakasal ka ron ni Lolo para tumalinok at may pagmalaki ka niya eh. Napahinto si Ava sa pagsubo. Marahan niyang ibinato ang tingin sa kaharap na si Augusto. Hindi ba lo? Si Wyatt Asuncion. Sakto talaga siya para ipagkasundo niyo kay Ava. Tumigil ka at kumain ka ng kumain dyan. Masungit na tono ni Augusto. Mabilis namang ibinaba ni Gabriel ang mga mata at bakas ang takot sa matanda. Bukod sa matalino si Wyatt, alam ko na mabuti siyang tao. Mana siya kay Timoteo. At kung may gusto man akong pag-iwanan sa'yo, Ava, ay siya iyon. Alam ko na hindi ka niya pababayaan. Pero, hindi namin gustong pakasalan ng isa't isa, Lolo. Ipinagkasundo niyo lang kami. Katwiran niya. Mangiyak-ngiyak na nilabanan ni Ava ang mga mata ni Augusto. Naniniwala akong mamahalin niyo rin ang isa't isa balang araw. Siguradong saad ng matanda dahilan para kumurap ang mga mata niya. Napaisip siya sa narinig sa matanda. May pag-asa nga kayang maging maganda ang relasyon nilang dalawa? Maaari nga bang magkaroon ng totoong pagmamahal sa kanila ng sekreto niyang asawa? Sinilip ni Wyatt ang wall clock. Naroon siya sa sala kasama ng ilang gamit niya sa lamesa. Malalim na ang gabi pero wala pa rin si Ava. Kasabay ng pagbuntong hininga niya ay ang pagtayo at paghugot ng cellphone sa bulsa. Tatawagan niya ang lolo nitong si Augusto. Nang mapatingin siya sa labas ng bahay, kapapasok lamang ng gate ng asawa. Marahan niyang ibinaba ang hawak. Inayos ni Wyatt ang sarili dahil papasok na ito sa loob. Nagtaka siya ng ilang segundong lumipas ay hindi tumunog ang kanilang pinto. Nakaupo ito sa entrada ng kanilang bahay. Maraming iniisip si Ava. Yung tungkol sa kasal nila ni Wyatt at ang pagbagsak ng grade niya. Hindi pwedeng hindi siya makapasa dahil gusto niyang makagraduate para makapunta ng ibang bansa at matakasan ang kasal-kasalan na ito. Napatingin siya nang lumabas sa pinto ang asawa. May dala-dala pa itong garbage bag. Kunyaring inilabas ni Wyatt ang basura. Nang bumalik papasok, ay pasimpleng sinulya pa nito ang asawang nakaupo. Sinubukan niyang lagpasan ito
Ang kaso ay hindi siya makatiis at nagsalita na. "Saan ka galing?" tanong niya. "Professor, may iaalok ako sa'yo." Tumayo si Ava at hinarap siya. Nagtugma ang kanilang mga mata. "Tulungan mo ko sa pag-aaral. Sa oras na maipasa ko ang exam, makakagraduate ako at alis ako ng bansa." Kumibot ang lalamunan ni Wyatt. "Sa ganon, pareho tayong maging malaya sa kasal na nagkulong sa ating dalawa." Dugtong pa ni Ava. "Hindi ba ito rin ang gusto mo, Wyatt?" May ilang segundo bago sumagot ang kaharap. Ibinato pa nito ang tingin sa labas ng kanilang bahay, kasabay ng paghinga ng malalim. "Turuan mo lang ako. Wala pa yung 1 buwan. Magsisikap ako. Hindi kita pahihirapan. Hanggat may oras pa tayo. Hanggat hindi pa nalalaman ng buong university ang tungkol sa ating dalawa." Kumbinsi ni Ava. Sinalubong ni Wyatt ang mga mata niya at siya naman ang natigilan. "Payag ako." "Talaga?" Hindi pa niya naniniwalang ulit. "Pareho tayo ng gusto, Miss Franco. Sa tingin ko, sa oras na may mapatunayan ka na kay Lolo Franco, hindi ka niya ipagpipilitan sa akin." Tumango at huminga ng malalim si Ava bago inilahad ang kamay. Bumaba naman ang mga mata nito. "Ano yan?" "Shake hands. Tanda nito ang deal nating mag-asawa." Nakangiting sagot nito. Ito na rin ang kumuha ng kamay niya bago pinagdaupan at pinisela. May kung anong kuryente ang dumaloy sa katawan ni Wyatt. Pero hindi niya magawang bawiin ang kamay habang nakatitig sa kumikislap na mga mata ni Ava. "Professor!" Huminto sa paghiga si Wyatt nang bumaba at lumapit sa kaniyang asawa. Hinagod niya ito ng tingin. Nakadamit pantulog na ito at may bitbit pang ilang unan. "Doon ka na sa kwarto. Dito na ako sa sala." Nag-arko lamang ang kilay niya. "Sige na, Professor, umakyat ka na. Huwag ka nang mahiya. Freebie mo na to dahil sa pagpayag mo sa deal natin." Hinawakan siya nito sa magkabilang kamay at itinayo. "Good night na." Masigla at masaya pa ring paalam ni Ava kay Wyatt. Nagtataka pa rin ang asawa nang talikuran siya. Kahit na nasa hagdan na ito, ay nilinga pa siya. Kailangan niyang maging mabait kay Wyatt para hindi nito bawiin ang kanilang napagkasunduan. Dahil pareho silang makikinabang dito. Napatango si Wyatt. Hindi niya na nakikita sa nilalakaran ng guhit. Mukhang binura na yon ni Ava. "Good morning, Professor. Tara, sabay na tayong kumain." Dagdag pa nito. Ipinakita sa kanya ng asawa ang laman ng mesa. Punong-puno yon. May ilang piraso ng prutas at ang madalas niyang kainin tuwing almusal. "Nga pala, kailan mo ko pwedeng turuan?" tanong ni Ava kay Wyatt. "Sa gabi." Tipid niyang tugon habang sinasakbit ang bag. "Sige, agahan ko na lang umuwi para makapagluto rin ako ng dinner." "Bahala ka." Tinalikuran niya ang asawa. "Teka, hindi ka ba kakain?" Narinig ni Wyatt na sigaw nito. Habang nakatayo si Ava sa bus stop, ay binabasa niya ang binigay ni Wyatt na libro noong nakaraan. Hirap talaga siya sa literature subject ni Professor Garcia. Sa bagay, sa lahat naman ng subject ay hirap siya. Ang kaso, huling klase na niya yung kay Professor Garcia. Kaya tinatamad na siya at uwing-uwi na sa mga ganong oras, kaya ngayon mas nahihirapan siyang maghabol ng mga lecture nito. Binato niya ng tingin ng isang kotseng huminto sa tapat niya. Dahan-dahang bumaba ang bintana. Hindi pa siya makapaniwala sa nasilayan. Si Wyatt, diretso ang tingin sa unahan at hawak ang manibela. Itinagilid pa niya ang ulo para masiguradong ang asawa niya nga ito. "Get in." "Ha?" Doon lamang siya nilinga ni Wyatt. "Sumakay ka na." Napatingin si Ava sa kotse bago muling pinagtagpo ang mga mata nilang mag-asawa. "Ayaw mo? Sige, tumanda ka riyan kahit hintay." Akmang ipagpapatuloy nito ang pagmamaneho ng pigilan niya.
Sandali! Sasakay na ako! Nagmamadaling binuksan ni Ava ang pinto at sumakay sa kotse. Habang lulan ay hindi niya mapigilan ang sariling tingnan si Wyatt. Buong akala niya ay umalis na ito. Napansin ni Wyatt ang hawak na libro ng asawa. Napahinga naman siya ng maluwag. Mukhang nagsisimula na itong magsikap sa pag-aaral. Hanggang sa sapitin nila ang parking lot ng university. Buti na lamang at maaga pa. Walang masyadong estudyante sa paligid. Sabay silang bumaba ng kotse at nagkita sila sa likod ng sasakyan. Magkasabay kayo? Tulalang tanong ni Jane. Magkasunod na bumaling si Wyatt at Ava sa dalaga. Nakanganga ito na para bang hindi makapaniwala. Muli silang nagkatinginan mag-asawa bago mabilis ding nagbawi. Hindi kami magkasabay. Kaila ni Ava. Parang bumaba ka sa kotse ni Professor eh. Giit naman ni Jane. Napatingin si Wyatt sa nagpapaliwanag na asawa. Hindi, sa gilid ako galing. Baka mali ka ng pagkakakita. Bawasan mo kasi ang false eyelashes mo. Baka nabibigatan na yung mga talukap ng mga mata mo at kung ano-ano nang nakikita. Nakangiti ng pilit si Ava bago nagmamadaling umalis. Tulala pa rin si Jane. Iniwan lang din siya ni Wyatt. Magkahulugan niyang sinundan ng tingin ang dalawa. Pasimpleng lumipad ang mga mata ni Wyatt kay Ava. Pigil ang munting ngiti niya sa labi nang makitang nagsusulat ito. At kanina pa nakapokus na nakikinig sa kanya. Kakaiba noon. Nakamulat nga, tulog naman ang diwa. At least ngayon, matyaga na itong nakikinig sa kaniyang klase. Professor Asuncion. Inabot ni Ava ang kanyang natapos na exam sa asawa. Naroon sila sa teacher's table sa harapan habang ang ibang kaklase ay naglalabasan na sa room. Kakausapin ko lang pala si Professor Garcia ngayon. Aniya niya rito. Go ahead. Sagot ni Wyatt nang salubungin ang tingin niya. Napangiti si Ava. Bago naalala ang isang baonan kung saan nilagyan niya ng kaninang breakfast nila. Ito nga pala. Inilabas niya mula sa bag ang ilang container ng pagkain. Baka mapanis kaya binaon ko na lang. Heto, kainin mo pag break mo na. Seryosong tinitigan ni Wyatt ang inilagay ng asawa sa ibaba ng kaniyang lamesa. May naramdaman naman siyang kibot sa puso. Mauna na ako. Paalam nito bago parang batang tumakbo palabas. Lihim naman na naroon sa gilid si Jane at nagkukuble. Takang-takang dalaga sa kung anong meron sa kanyang kaklase at guro. Thank you, Professor Garcia. Yun lang at lumabas na siya ng opisina. Nang hiram siya ng ilang notes sa propesor para ipakita kay Wyatt nang sa ganoon maturuan siya nito ng husto. Excuse me. Tiningnan ni Ava ang nagsalita. Natigilan siya nang makita si Leia. Ngumiti ang magandang dalaga sa kanya. Saan ba yung office ni Professor Wyatt Asuncion? Mahinhing tanong nito. Ibinukas niya ang bibig. Ang kaso, walang lumalabas na kahit anong tinig mula roon. Hindi rin siya kumukurap sa pagkatitig sa malaanghel na anyo ni Leia. Miss, untag nito. Ha? Yung office ni Professor Wyatt, alam mo ba? Ulit ni Leia. Oo, doon ang opisina niya. Nanginginig niyang boses kasabay ng pagturo sa likuran. I see. Thank you, Miss Ava Franco. Seryosong bitaw niya habang palunok-lunok na nakikipagsukatan ng tingin dito. Thank you, Ava. Kahit nakalagpas na si Leia, ay hindi magawang kumilos ni Ava. Para siyang tuod na mabilis ang paghinga. Si Leia Martinez. Kilala niya ito. Isa ang dalagang iyon na top student sa kanilang university. Batikan din sa mga beauty pageant at higit sa lahat, babaeng nalilink noon kay Wyatt. Hindi niya magawang ngumiti. Noong nakita niya si Leia ay parang may mabigat na trosong dumagan sa dibdib niya. Parang bigla siyang natakot sa hindi malamang dahilan. Nakita rin kita, Ava.
Halos mabangga ni Ron ang mga balikat niya ng sabik na tumabi sa kaniya sa Celia. Kasalukuyan siyang nasa cafeteria at tulala. Kung kanina ang taas ng energy niya, ngayon ay biglang bagsak. Hindi niya alam kung bakit ganito ang epekto nang makita niya si Leia. Hoy, para ka namang zombie dyan. May sakit ka ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Ilang beses pang pinadaan ni Ron ang palad sa harap ng mukha niya para siguro pakurapin ang mga mata niya. Dahil malayo ang tanaw, ay nasilayan niya ang padating sa cafeteria. Naging kasing laki ng mga mata ng Kuwago ang mga mata niya. Si Wyatt at si Leia. Napaangat ang puwet ni Ava sa kinaupuan. Hindi niya alam kung anong uunahing ligpitin na baunan. Nagkalat din kasi ang takip nun sa ibabaw. At ilang bote ng juice. Hoy, teka! Bakit? Saan ka pupunta? Sunod-sunod na tanong naman ni Ron. Huwag ka nang magtanong. Bilis! Tulungan mo ako magligpit. Impit na wika niya. Dito na lang tayo. Napahinto si Ava na nakatagilid at paalis na ng lamesa. Nasa dibdib niya ang ilang takip ng container nang magsalita si Wyatt. Slow motion niyang nilinga ang asawa. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Is this seat taken? Tanong ni Leia kay Ron. Hindi. Sagot naman ng kaibigan. Aray! Hiyaw nito nang tapakan niya ang mga paa na nasa ilalim ng mesa. Napipikas siya sa isinagot ni Ron. Napakunot noon naman si Wyatt at tiningnan ang katabi ng asawa. Madalas niyang makita na kasama ito ni Ava. Ito rin ang lalaking natanaw niya noon na may hawak sa kamay nito. Okay, order lang kami. Tara, Professor Wyatt. Sambit ni Leia. Seryosong pinagmasdan ni Ava ang dalawa sa harapan niya. Parang maamong tupang sumunod ang kanyang asawa sa dalaga. Napalunok siya. May kudlit siyang naramdaman sa puso. Gusto niyang itanong mismo sa sarili kung saan galing yon. Matyagang nakaupo sa carpet si Ava. Sinisimula na niyang isolve ang ilang questions at nagbabasa na rin siya ng ilang lessons. Itinuwid niya ang nananakit na likod dahil sa pagkakayuko sa mesa. Habang hawak ang likod ng balikat ay hindi niya maiwasang isipin si Wyatt at Leia. Malaking balita rin sa university ang pagbisita ni Leia sa propesor nila. Noong nakaraang taon lamang ay lumipat ito ng ibang university, sa isang med school sa Manila. Tingin nila dahil doon kaya naghiwalay at hindi natuloy ang magandang relasyon ng dalawa. Sayang, maganda pa naman ang tandem ni Wyatt at Leia. Parehong maganda at gwapo. Matatalino pa. Habang siya, ano bang meron siya? Bukod sa pasang-awang grado at isang bagsak, ano bang may pagmamalaki niya? Kaya nga siguro siya ipinakasal ni Lolo Augusto niya sa katulad ni Wyatt para siguro magkaroon ng kwenta ang buhay niya. Kasi kung siya lang, wala siyang halaga. Marahan at tahimik na binuksan ni Wyatt ang pinto. Napahinto siya nang maabutan ng asawang tulog at nakayuko sa mesa. Nagtungo siya roon. Natigilan pa siya nang makita ang librong binabasa nito. Iyon ang eksaktong ibinigay niya sa asawa. Maingat niyang inalis ang braso ni Ava. Binuhat at dinala ni Wyatt ang asawa sa kwarto sa itaas. Dahan-dahan niyang ibinaba ito sa kama. Kinabukasan, dire-diretso si Ava sa kusina. Nag-umpisa siyang ilagay sa container ang pagkain matapos niyang iinit. Dinner sana nila yon. Ang kaso, hindi umuwi ang magaling niyang asawa. Pailalim na tiningnan ni Wyatt si Ava. Kahit nasa lamesa na ay mukhang walang balak itong pansinin siya. Tungkol kagabi. Simula niya. Magpapaliwanag sana siya sa nangyari kung bakit hindi siya nakauwi ng maaga. Kagabi may pinuntahan lang. Ayos lang. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Seryosong putol agad sa kanya ni Ava bago siya nito tuluyang nilayasan. Naging mabagal ang pagmuya ni Wyatt habang sinusundan ng tingin ng asawa. Napahinto si Ava nang makita ang kotse ni Wyatt sa labas. Dapat ay nakaalis na ito. Nakita pa niya ang asawa sa loob pero ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Narinig pa niya ang pagbusina mula sa kotse. Hindi siya huminto sa paghakbang. Ano bang problema niya?
inis na usal ni Wyatt. Sumabay ka na. Wika niya habang sinabayan ng minamaneho niyang kotse ang paglalakad ni Ava. Hindi na, maglalakad na lang ako. Tanggi nito na hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Miss Franco. Nauubusang pasensya na banggit ni Wyatt ng pangalan niya. Humugot ng hininga si Ava. Inihinto ang mga paa bago pumihit patagilid sa nakabukas na bintana ng kotse nito. Huwag ka na magpahabol. Sumakay ka na. Hindi ako nagpapahabol, Professor. Sino ba kasing may sabing sundan niyo ako? Walang emosyon niyang tanong. Nagkatitigan silang mag-asawa. Inirapan muna siya ni Wyatt bago nito pinutol at itinuon ang mga mata tuwid sa daan. Tungkol kagabi, hindi ko yun sinadya. Wala akong balak na hindi umuwi ng maaga. Nagkaroon lang ako ng bisita at nagkayayaan na lumabas. Seryosong paliwanag nito. Kumurap ang mga mata ni Ava. Nanginginig ang ibabang bahagi ng labi niya dahil sa pamumuo ng mga luha. Si Leia, yung bisitang tinutukoy mo, tama? Emosyonal niyang tinig. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Hindi naman kita hinintay kagabi. Hindi nga kita naisip. Yung pagpayag mo sa deal, hindi naman ako umaasang tutuparin mo yun. Sinalubong ni Wyatt ang mga mata niyang kapag kumurap ay magpapakita na ang mga luha. Sino ba ako para uwian mo, Professor? Sino ako para unahin mo? Mapait nitong tanong sa kanya. Hinawakan niya ng mahigpit ang manibela. Umaasang mapipigilan siya ng bagay na yon para kontrolin ang nasa dibdib. Lalo na't nasisilayan niya ang mga luha ng asawa dahil sa kanya. Pinunasan ni Ava ang mga luha na hindi niya alam kung para saan. Nang makitang seryosong nakatitig sa kanya si Wyatt, ay pilit siyang ngumiti. Ayos lang yon. Kaya ko naman ang sarili ko. Sa iba na lang ako magpapatulong sa pag-aaral. Haler, hindi lang naman ikaw ang matalino rito sa mundo. Tumawa siya kahit medyo asiwa. Ava. Mas seryosong tawag ni Wyatt sa pangalan niya. Kailangan ko nang maglakad. Malayo pa ang bus station dito, Professor. Lakas loob siyang tumalikod sa asawa. Alam niyang may gusto itong sabihin dahil sa seryosong pagtawag nito sa pangalan niya. Kaya lang, hindi niya kayang pigilan pa ang mga luha sa harap nito, kaya mas mabuting umalis na siya. Ava, bakit wala ka sa klase kanina? Tanong ni Ron kay Ava na nakaupo sa bench. Nagpatuloy lamang siya sa pagsusulat. Kararating lamang niya ng university. Late na siya sa klase ng asawa kaya minabuti na niyang huwag pumasok. Ginugol na lang niyang oras sa ibang schoolworks. Yung tungkol nga pala sa grades mo kay Professor Garcia. Naringgan niya ang malungkot na tono ng kaibigan. Marahan siyang luminga dito. Nakikisimpat siya ang anyo ni Ron. Inakbayan pa siya nito. Okay lang yon. Dati rin mas madalas akong bumagsak. Pero kapag may exam, nagre-review talaga ako. Maraming mga dalubhasa riyan. Mailang beses ding bumagsak pero sa huli, nakapasa. Tama ka. Hindi naman porket bumagsak mahina ang utak. At ang mahalaga naman, nagsisikap na ako. At alam ko ng pagkakamali ko. Yan ang Ava Franco na kilala ko. Masayang sambit ng binata. Miss Franco. Sabay silang napalingon. Naroon si Wyatt nakatayo at masama ang titig sa kanilang dalawang magkaakbay. Napalunok siya sa kaba dahil kahit malayo ay ramdam niya ang galit ng asawa. Isang iglap lamang ay hawak na siya nito sa braso at inilayo sa pagkakaakbay kay Ron. Professor! Sambit niya nang hilahin siya patayo. Nagtatakhang tumayo naman si Ron habang nakabuka ang magkabilang kamay. Nag-aarko ang mga kilay nito habang nakatingin sa kanilang dalawa. Professor Wyatt, anong ginagawa mo? Tanong ng kaibigan ni Ava. Stay out of this and go back to your class. Maotoridad nitong utos bago binalingan ng tingin ng asawa. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Gumaganti ka ba? Ano? Dahil sa nangyari kagabi.
Nagtitiimbagang na usisa ni Wyatt habang galit ang mga matang nakatitig sa kanya. Pilit na inaalis ni Ava ang braso sa kamay ni Wyatt. Ang kaso lang, humigpit ang kapit nito na napansin ni Ron. Professor, mawalang galang na ho. Pero bitawan niyo ang kaibigan ko. Hindi naman ho tama yung ginagawa niyo. Hahakbang sana sa kanila si Ron nang balingan siya ni Wyatt. Ang sabi ko, wag kang makialam dito. Bitawan mo nga ako. Ano bang nangyayari sa'yo, Professor? Sa wakas ay nakawala na rin ang braso ni Ava sa pagkakahawak ni Wyatt. Mangiyak-ngiyak siya sa galit habang nakatingala rito. Gulong-gulo naman ang anyo ni Ron habang pinagsalit-salitan ng tingin ang dalawa. You skipped my class, Ava. Bakit? Dahil gumaganti ka sa hindi ko pagsipot kagabi sa usapan natin? Nandidilat ang mga matang tanong nito sa kanya. Natawa si Ava. Akala ko ba matalino ka? Bakit simpleng tanong hindi mo kayang sagutin? Bakit naman ako gaganti sa'yo? Wala lang sa akin kung hindi ka dumating kagabi, kahit na nagkasundo tayo. Dahil wala akong pakialam sa'yo at sa lecheng bisita mo. Magsama kayong dalawa. Matapos sumigaw, ay padabog na hinablot ni Ava ang ilang gamit sa mesa bago umalis. Hindi alam ni Wyatt kung anong gagawing ikot sa sala. Matapos kasi ang kanilang mainit na usapang mag-asawa, ay hindi na niya ito nakita sa university. Ang alam niya ay kasama nito ang kaibigan na nakaharap niya kanina, kaya mas lalo lamang nagiinit ang kanyang ulo. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, ay agad siyang humakbang. Galit pa rin ang anyo niya nang lumabas mula roon si Ava. Sa wakas, nandito ka na. Saan ka galing? Hindi na naituloy ni Wyatt ang pagsalubong sa asawa nang makita kung sino ang kasunod nito. Apo! Ang lolo Timoteo at lolo Augusto nila. Binalikan niya ng tingin ng seryosong asawa. Tuwid na naglakad ito paakyat sa hagdan. Nasilayan ni Ava ang sala kung saan may nakaayos na libro na tingin niya ay inihanda ni Wyatt para sa kanya ngayong gabi. Umupo ka na, Ava. Wala pa rin ganang naglakad si Ava. Alertong inayos ni Wyatt ang silya para doon tumabi sa kaniyang asawa. Nagkatinginan pa silang sandali. Umupo ka na, apo, riyan sa tabi ng asawa mo. Dagdag pa ni Timoteo. Inirapan ni Ava si Wyatt bago napipilitang tumabi rito. Naging tahimik silang mag-asawa. Ava. Seryoso at nakakatakot na tono ni Augusto. Kanina pa rin ito walang kibo at malamig ang pakikitungo. Bakit ho, lolo? Nakadama ng kaba si Ava. Alam ko na. Sambit nito bago pinagtagpo ang kanilang mga tingin. Ang alin ho? Walang ideyang balik tanong niya. Bumagsak ka. Matigas na napalulo ng laway si Ava kasabay ng mahigpit na kapit sa kutsara. Nakita naman iyon ng katabing si Wyatt. Naaninag niya ang pamumutla ng asawa. Natahimik ang buong hapagkainan. Sorry ho, lolo. Nagyuko siya ng ulo. Hindi niya kayang salubungin ang tingin ng kanyang lolo Augusto. Nahihiya siya rito. Ganoon na rin sa lolo ng asawa. Pakiramdam niya sa mga oras na ito ay napakabobo niya. Gagraduate ka na, Ava. Ano? Ibig sabihin uulit ka. Hindi naman mahinay ang utak mo. Sadyang hindi mo lang pinagtutuunan ng pansin ang pag-aaral. Sinasayang mo ang pera at oras mo sa walang kwentang bagay. Hindi ka ba nahihiya sa akin? Sa amin? Lalo na sa asawa mo. Mahabang sermon ito sa apo. Mas lalong impit na napaiyak siya habang nakayuko. Hinawakan naman ni Wyatt ang kamay ni Ava na nasa ilalim ng mesa. Natigilan ito sa pag-iyak at binalingan siya ng tingin. Tuwid na tinitigan nito ang kanyang lolo Augusto habang mahigpit ang kapit sa palad niya. Lolo, ayos lang ho yun. Isa pa, may exam pa naman ho. Kaya niyang ipasa yun. Ako nga hong nahihiya sa inyo at sa asawa ko. Sandali pang nilinga siya ni Wyatt bago tumingin sa matatandang nasa harapan nila.
Naturingan ho akong propesor, pero hindi ko siya matulungan. Kaya nga ho, ipinapangako ko sa inyo na... Naramdaman ni Ava ang pagpisil ng kanyang asawa sa kanyang palad. Tutulungan ko siyang mag-aral at sigurado akong makakapasa siya. Siguradong wika nito. Oh, yun naman pala eh. Si Lolo Timoteo nang nagpasigla ng usapan. Nakangiti itong tinapik ang kaibigang si Augusto. Narinig mo ang apo ko. Magtutulungan silang mag-asawa. Makakapasa si Ava. Ito naman parang hindi dumaan sa pagiging estudyante. Dagdag pa ni Timoteo. Saan ka pupunta? Napahinto si Ava nang hilahin ni Wyatt ang likod ng suot niyang blouse. Nauna siyang maglakad at bakit na sana siya ng hagdan matapos nilang ihatid ang dalawang matanda. Bitawan mo nga ako. Matutulog na ako. Mag-aaral tayo. Halika. Hindi pa rin siya binibitawan ng asawa. Malakas siyang pumihit paharap dito habang nakakunot noo. Hindi mo kailangang totohanin ang sinabi mo sa harapan ng mga lolo natin. Tara na. Bali wala nitong wika at kinuha muli ang kamay niya. Okay, subukan mo tong sagutin. Inilapit ni Wyatt ang isang notebook sa asawang katabi. Naroon sila sa sala. Nakaupo sa carpet at nakaharap sa mesa. Tiningnan muna siya ni Ava. Sige na, aniya. Sumunod naman ito at nagsagot. Lihim siyang napangiti ng mapagmasdan ang seryosong mukha nito. Noon pa man, ay alam niya kahit hindi niya aminin sa sarili, maganda ang asawa. Lalo na sa tuwing tinititigan ng matagal. Wala itong arte at kolorete sa mukha. Natural ang gandang meron nito, kaya napakasarap pagmasdan. Nagulat pa si Wyatt nang luminga at magtagpo ang mga mata nila ni Ava. Tapos na, i-check mo na. Ah, okay. Natatarantang itinapon niya ang tingin sa hawak nitong papel, habang nagtataka naman ang anyo ni Ava. Naabutan niyang nakayuko si Ava sa ibabaw ng lamesa at tulog. Nagpunta lamang siya sandali sa kusina. Binuhat niya ito at inihiga sa sofa bago binalingan ng natapos nito ang binigay niyang equations. Napangiti si Wyatt. Pinagmamasdan niya ang mukha nito bago hindi na napigilan ng sariling hagkan ito sa noo. Tinabihan niya rin ito sa pagtulog. Pupungas-pungas pa si Ava nang bumangon paupo. Nakita niyang nakatakip na kumot sa katawan. Sa sala na pala siya nakatulog. Maayos na rin ang ilang gamit sa mesa, katabi ng bag niya. May naaamoy siyang kung ano sa kusina. Naglakad siya patungo roon. Naabutan niya si Wyatt na nakatalikod at mabilis sa paghahanda ng pagkain sa mesa. Kumain ka na. Magaang alok sa kanya ng asawa. Sinubukan pa niyang luminga sa likuran para makasiguradong siya ang kinakausap nito. Sabay na rin tayong pumasok. Maituturo ko sa iyo habang nasa biyahe tayo. Ako bang kausap mo? Paninigurado niya kasabay ng pagturo sa sarili. Nagtagpo ang kanilang mga mata ni Wyatt. Oo, ikaw. Tara na. Yung iba, ilalagay ko sa container. Baunin nating dalawa. Nagtataka siyang umupo sa silya. Parang isang butihing haligi ng tahanan kung paano siya asikasuhin ni Wyatt sa pagkain. Correct. Napahinga ng malalim at napangiti si Ava. Kada sagot niya sa tanong ng asawa ay tama. Kasalukuyan itong nagmamaneho habang siya ay nasa passenger seat at nagbabasa. Magkita tayo sa break. Hintayin kita sa cafeteria. Napatingin siya kay Wyatt. Nahalata naman ng asawa ang makahulugan niyang tingin. Sandali lamang nagdugtong ang mga mata nila bago itinoon nito ang atensyon sa pagdadrive. Anong tingin yan? Wala. Nagtataka lang ako kung bakit kailangan pa nating magkita mamayang break. Patawa-tawang aniya habang sinasarado ang hawak na libro. Huwag mong isipin na gusto kitang makasabay na kumain sa break time, Miss Franco. Hinaluan ni Wyatt ng tawa ang kabang nararamdaman.
Huwag kang masyadong defensive, Professor Asuncion. Nangaasar pa rin ang tono ni Ava dahilan para magtuluan ang pawis niya dahil sa init at hiyang nararamdaman. Sinulyapan niya ang asawang pailing-iling na may ngiti sa labi. Naging busy si Ava sa pagpasok sa ilang klase niya. Wala siyang ibang absent ngayong araw. Napangiti siya ng sulyapan ng suot na relo. Sabik siyang naglakad patungo sa cafeteria. Inayos pa niya ang kanyang sarili. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang na-conscious sa kanyang itsura dahil magkikita sila ni Wyatt ngayon. Umupo at nagsimula na siyang maghintay roon. Tinatanaw pa niya ang asawa. Ang alam niya, tapos na rin dapat ang klase nito. Nasaan na ba si Professor Asuncion? Tanong niya sa sarili. Mabilis na lumipas ang oras. Imbis na si Wyatt ang dumating, ay ang kaibigan na si Ron ang nakita niya. Ramdam niya ang sakit sa puso niya dahil sa pangalawang pagkakataon ay pinaasa na naman siya ng asawa. Puno ang bibig na pinunasan ni Ava ang tumutulong mga luha. Patuloy lamang siya sa pagkain kahit na hindi niya nalalasahan ang nasa loob ng bibig. Masamang-masama ang loob niya. Miss Franco. Nilagpasan niya si Wyatt. Nagpahapon na nga siyang umuwi para hindi makita o makasabay ang asawa. Pero bakit ngayon ito narito? At tila ba hinihintay siya? Ava. Hinawakan nito ang braso niya. Napahinto siya bago ilang segundong nilinga ito. Napakurap ang kaharap niya. Galit niyang tinitigan si Wyatt. Ano naman ang irarason mo? Si Lea na naman ba? Ano? Bumisita na naman ba siya? May sakit ka ba? At lagi kang binibisita ng babaeng yon? No. Listen. Lagi akong nakikinig sa'yo, Wyatt. Malakas niyang putol dito habang natulo ang mga luha. Pinagmasdan siya ng asawa. Pwersahang inalis niya ang brasong hawak nito. Lagi rin akong naniniwala sa'yo. Pero anong nakukuha ko? Nagmumukha akong tanga. Come on, Ava. Don't act like a victim here. Alam ko na late ako, pero humabol ako. Pero anong naabutan ko? Yung lalaking lagi mong kasama ang kaharap mong kumain. Palabang sagot ni Wyatt na bakas na rin ang galit. Sino? Si Ron bang tinutukoy mo? Oh, sino pa ba? Siya yung lalaking nakikita kong palaging nakakbay at tumahawak ng kamay mo. Napatingala si Ava sa langit kasabay ng pagtawa. Pumamewang siya bago naiinis na pinunasan ng mga sariling luha. Huwag mo kong itulad sa'yo, Wyatt. Kahit ipinagkasundo lang tayo ni Lolo Augusto at Timoteo, hindi ko naisip makipagkita sa ibang lalaki. Wala akong kinikitang ibang babae, Ava. Katwiran nito. Wala? Ulit niya sa hindi makapaniwalang tono. Si Lea, ano yun? Tigil-tigilan niyo ako. Huwag niyong sasabihing magkaibigan lang kayong dalawa dahil kahit sinong uto-uto hindi maniniwala sa inyo. Lumalabas at minibisita kanya, Wyatt. Hindi ba? Matatalino kayo. Bakit pagdating sa ganitong bagay ang bobobo niyo? Muling hinila ni Wyatt ang braso ni Ava nang akmang aalis ito. Bitawan mo ko. Kaibigan ko lang si Lea. Kaibigang lagi mong pinipilit, Wyatt. Napakurap ang mga mata niya nang makitang umiiyak ang asawa sa kaniyang harapan. Hindi ko alam kung bakit o ano tong nararamdaman ko. Hindi ko may paliwanag ang sakit sa tuwing pinipili mong makasama si Lea kaysa sa akin. Wyatt, kahit sekreto ang pagiging kasal natin, ikaw, alam mong asawa mo ko. Wala ka ba talagang pakialam sa nararamdaman ko? Kalabisan bang masaktan ako sa tuwing may babae kang pinipili kaysa sa akin? Naghinang ang kanilang mga mata. Walang maisagot si Wyatt sa asawa. Umaabot sa kaniyang sakit na mayroon si Ava at naiinis siya sa sarili dahil sa kanya ay nasasaktan ito. Lumuwag at gumaan ang mga daliri niyang nakakapit sa braso ng umiiyak na asawa. I'm sorry, Ava. Hindi ko alam na ganyan ang nararamdaman mo. Hindi ko gustong masaktan ka. Garalgal at mahina niyang wika. Humakbang ng isa si Wyatt at niyakap si Ava. Lingid sa kaalaman ng dalawa ay may lihim na nanonood
at nakikinig sa kanila sa di kalayuan. Tigalgal si Jane sa isang pwesto matapos marinig ang lahat. Nagtataka si Ava habang nakakasalubong ang ilang estudyante sa university. Nakatingin ito sa kanya habang nagbubulungan. Hindi naman niya alam kung ano ang dahilan. Ava! Hinihingal si Ron nang salubungin siya ng kaibigan. Banayad pa siyang nagulat nang itaas nito ang kamay niya at pinagkatitigan ang kanyang daliri. Totoo nga? Kasal ka na? Aha? Ano? Alam mo bang usap-usapan sa university na kasal na kayo ni Professor Wyatt? Ano? Parang pinana ang puso ni Ava sa narinig. Nagkulay-ube rin siya habang muling napamasid sa paligid. Lahat ng mga babaeng estudyante ay nasa hallway ng building at sa kanya nakatingin. Hindi makontak ni Wyatt ang asawa. Kagabi, hindi ito natulog sa bahay nila. Napanatag lamang siya nang malaman kay Lolo Augusto, ito tumuloy. Lumabas siya ng opisina. Nagmamadali siyang maglakad. Hahanapin na lang niya ito sa paligid ng university. Professor Wyatt, Leia, I'm sorry. Nagmamadali ako. Totoo ba? Kasal ka na? Oo, here. Inangat ni Wyatt ang kamay para ipakitang singsing niya. Pero paano tayo? Tayo? Leia, magkaibigan lang tayo. No more, no less. Ngayon, hahanapin ko ang asawa ko. Sandali. Wyatt, gusto kita. Tuwid niyang tinitigan ito. Hindi kita gusto, Leia. Diretsahang sagot niya. Yun lamang at umalis na si Wyatt. Noon pa man ay wala silang naging relasyon ni Leia. Lagi lamang silang tinutuksong dalawa. Pero hindi niya yun sineryoso. Na dapat ginawa niya lalo nang makasal siya kay Ava. Para hindi na ito nag-isip ng kung anong namamagitan sa kanilang dalawa. Tumakbo siya sa hallway ng building. Lahat din ng room na pwedeng naroon si Ava ay pinuntahan niya. Ang kaso, hindi niya nasilayan ang asawa. Ano ho? Nakiusap sa akin si Ava na ipagpawalang bisa ang kasal ninyong dalawa. Kaharap ngayon ni Wyatt si Lolo Augusto. Sinadya pa siya ng matanda sa bahay nila. Hindi pa rin umuuwi si Ava sa kanila. Ni pumasok sa university ay hindi nito ginagawa. Ayaw niyang mahirapan ka, kaya... Lolo Augusto, hindi ako nahihirapan sa apo niyo. Hindi ako nahihirapan sa asawa ko. Pigil niyang pagpiyok na tugon. Tinitigan lamang siya ng matanda. Lolo, saan hayaan niyo muna akong makausap siya? May gusto lang akong sabihin. Ayoko na matapos kami ng ganito. Marami pa akong hindi nasasabi. Kaya Lolo, huwag kayong pumayag. Naiiyak niyang pakiusap. Ava. Huminto sa paglalakad si Ava. Naroon siya sa university. Bukas kasi ay exam na nila kaya kailangan na niyang pumasok. Pakiusap. Mag-usap tayo. Narinig niya ang masuyong himig ni Wyatt habang maingat siyang hawak sa braso. Idinikit pa nito ang muka sa nakatagilid niyang ulo. Pinagtitingin na tayo, Professor. Bulong niya nang mapansin na nakukuha ang atensyon ng mga estudyanteng nakapaligid sa kanila. Marahan itong nagbigay ng kaunting espasyo sa pagitan nila. Hawak pa rin ni Wyatt ang magkabilang braso niya. Nagtutugma ang kanilang mga mata. Alam ko na, nagsisimula na tayong pag-usapan dito sa university. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng exam, aalis na ako rito. Nakausap ko na rin ni Lolo at sinabi na rin niya sa'yo ang tungkol sa kasal na namagitan sa atin. Yun ba talaga ang gusto mo? Napakurap si Ava. Rinig niya ang lungkot sa himig na kaharap na asawa. Kung sasabihin mo sa akin na gusto mo talaga tayong maghiwalay, gagawin natin. Dagdag pa nito. Wala siyang naging responde kay Wyatt. Hindi siya makahanap ng isasagot dito. Dapat niyang sabihing oo, pero hindi niya yon magawa. Habang malayo sa asawa, ay pakiramdam niya kulang siya.
Oo, nung una pinagkasundo lamang sila. Pero hindi niya inakala at inasahang sa ilang araw nilang magkasama, mamahalin niya ito na parang isang tunay na kabiyak. Yung takot na naramdaman niya nang makita si Leia, takot yon na mawala si Wyatt sa kanya. Kasi kung ako ang tatanungin mo, hindi kita kayang mawala sa buhay ko. Seryosong pagtatapat ni Wyatt. Sana ganun ka rin. Dagdag pa nito. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa'yo, sa pagpaparamdam na hindi kita gusto bilang asawa. Forgive me for being insensitive. Bumaba ang kamay nito sa mga palad ni Ava na pumapatak na ang mga luha. Hindi mo alam kung paano mo nabago ang buhay ko, kahit na ipinagkasundo lang tayo ni Lolo. Alam mo, kung may gusto man akong makasama habang buhay, ikaw yun, Ava Franco Asuncion. Sinapo nito ang kanang pisngi niya at hinaplos-haplos gamit ang hinlalaki. May naaaninag siyang panunubig sa mga mata ni Wyatt. Nagsiselos ako sa kaibigan mo, lalo na sa tuwing hinahawakan niya ang kamay mo. Gusto ko akin ka lang, Ava. Hindi mo ba yung nakikita? Pero hindi ba kayo ni Leia? Sinisinok-sinok pang aniya ni Ava. Ngumiti si Wyatt. Inilagay ang mga kamay ng asawa sa kanyang bewang at lumapit dito. Pinagdikit ang kanilang mga katawan bago hinawakan ang magkabilang pisngi niya at itinaas. Leia, hindi ko gusto si Leia. Kahit kailan, hindi ko siya nagustuhan. At nang maging asawa kita, hindi na ako tumingin sa iba. Mas lalong napaiyak si Ava dahilan para nakangiting yakapin siya ni Wyatt. Mas lalong dumadami ang mga nanunood na estudyante sa paligid. Hindi ko kayang maghiwalay tayo. Nag-uumpisa pa lang tayong dalawa. At handa akong samahan ka sa lahat, Ava. Iyon ang narinig niyang bulong ni Wyatt sa tenga niya habang mahigpit siyang yakap. Nagsasabay ang mabilis na tibok ng puso nilang dalawa. Ramdam niya ang dibdib nito sa kanya. Marahang kumala sa kanya ang asawa. May mga luha na rin itong hinawakan ng dalawa niyang pisngi at inangat para lubos na magkatitigan ang kanilang mga matang punong-puno ng pagsinta sa isa't isa. Hihiwalayin mo pa ba ako kahit nasabihin ko ngayon na mahal kita? Tanong ni Wyatt habang magkaharap ang kanilang mga muka. Mahal mo ko? Oo, sobra. Hindi ko maipaliwanag. Alertong sagot nito. Mabilis na inabot ni Ava ang labi ni Wyatt. Kahit medyo nagulat, ay agad naman iyong ginantihan ng asawa. Nagsigawan ng ilang babaeng estudyante na nanunood sa kanila. May ibang kinikilig, may naiinis pero mas marami ang masaya ang anyo habang pinagmamasdan ng dalawang nagmamahalan. Dahan-dahang naglayo ang labi ni Ava at Wyatt pero nanatiling magkadikit ang tungki ng kanilang mga ilong. Mahal din kita, Wyatt. Katulad mo, hindi ko may paliwanag ang nasa puso ko. Kung may malinaw man sa akin ngayon, ayun yung katotohanan na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Napangiti si Wyatt sa narinig sa asawa. Tila ba gumaan ang dibdib niya na ilang araw na niyang dinadala habang hindi sila nag-uusap ni Ava. Isang damping halikang mabilis na ginawa niya dahil sa labis na saya. Muli silang nagyakap. Wala na ring pakialam si Ava sa paligid. Ginantihan niya ng maayos na yakap ang asawa. Minsan lang ang pagkakataon na to. At minsan, hindi mali na piliin mo ang sarili mong kaligayahan ng walang alinlangan. Tinulungan siya ni Wyatt sa pag-aaral. Nakapasa siya sa exam at gagraduate na. Nung araw din na yon, nag-propose ang kaniyang asawa. Sa buwan na yon, ay nakatakda ang kanilang kasal sa simbahan. Pinagkasundo man ng kanilang mga lolo noong una, alam nilang sa pagkakataon na ito ay bukal sa loob nilang pinili ang isa't isa. At itinuloy ang pagiging magkatuwang nila sa buhay. Pag-ibig na hindi pinilit. Pag-ibig na hindi lang dahil pinagbigyan nila ang kanilang mga iginagalang na matatandang miyembro ng pamilya.
pag-ibig na hindi inireto. Pag-ibig na kusa nilang naramdaman sa isa't isa. At pag-ibig na bukal sa kanilang mga puso. Alam ni Ava at Wyatt na tunay silang magmamahalan hanggang sa susunod pang panahon. Nagpapasalamat sila sa kanilang mga lolo dahil naging daan ng matibay at magandang pagkakaibigan ng mga ito para matagpuan nila ang isa't isa. Ang tunay na pagkakaibigan na nagsanga sa pagmamahalan nilang dalawa. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po si Inday Series at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.